Umiiral na ang maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy na inaasahan pong magpapababa sa presyo nito. Pero marami po sa mga tindero ang nahihirapang sumunod sa MSRP. Alamin natin kung bakit sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, ikinigiit nga ng ilang nagtitinda na mataas pa rin ang kuha nila sa supply ng karne ng baboy. Kaya naman hirap sila na makasunod sa ipinatutupad simula ngayong araw na maximum suggested retail price para sa karne ng baboy. Epektibo na simula ngayong araw ang ipinatutupad na maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Pero ang ilang nagtitinda ng baboy, hirap sumunod. Sa itinakdang MSRP ng Department of Agriculture, ang kada kilo ng liempo dapat 380 pesos, habang 350 pesos naman per kilo sa kasim at pigi. Pero sa palengke na ito sa Quezon City, ang kada kilo ng liempo nasa 440 pesos, habang 380 hanggang 400 pesos naman sa kasim at pigi. Paliwanag na mga nagtitinda, mataas pa rin ang kuha nila ng baboy sa supplier. Sa piggery po, ayaw naman nila magbaba. Sa nagbababa. Kaya kung mauna sa puno, sa piggery, kung bumaba sila doon, bababa din ang mga nagbabiyahe. 320 pesos pa rin umano kada kilo ang kuha nila sa karne ng baboy. Kaya kung mas ibababa pa nila ang benta, hindi nakakayanin. Kwento ni Mang Simon, alas 4 ng madaling araw pa lang nagbubukas na siya ng pwesto. Pero alas 7 ng gabi, ni hindi man lang nauubos ang kalahati ng paninda niya. Puno na freezer Puro tira na sa freezer. Hirap ng bintahan. Giit na mga nagtitinda, hindi naman sila nagtataas ang sobra ng presyo. Tamang halaga lang para kayanin pa rin ang mga mamimili. Si Aling Elsa, sa mahal ng presyo, madalang nang bumili ng karne ng baboy. Minsan, kahit isang guhit nabili siya, pang sahog na lang sa gulay. Gulay na lang. Isda. Sabi ng DA, pagkatapos ng isang buwan, pag-aaralan nila kung magpapatupad ng panibagong adjustments sa ipinatupad na MSRP. Umaasa ang DA na pagkatapos ng kanilang ipinatupad na MSRP ay mapapababa nila ang presyo ng karne ng baboy sa mga palengke. Balik sa inyo dyan, Ali. Mads, nabanggit ba ng mga nakausap mo kung magkano ang farm gate price kasi o ng DA man lang? Kasi nakasalalay din kung magkano ang farm gate price, hindi ba? Kung magkano ang kuha ng mga trader na yan sa mga hog raisers. Ang pagkakaalam daw nila, Ali, ay nasa 320 pesos yung kuha nila mula sa kanilang supplier. Kung mula doon sa mismong mga piggery ay hindi naman daw binabanggit sa kanila ng mga supplier kung magkano yung ipinatong. Basta ang sinasabi, nakukuha raw ng kanilang mga supplier na mataas, kung kaya hirap din maipatong sa kanila sa mas mababang presyo. Ayun. So tumbok mo, di ba, Mads, na yun pala ang dapat tignan ng DA. No, dahil nga ang angal nitong mga nagtitinda, mga retailer sa pamilihan, mataas din ang kuha nila. So talagang kailangan mula doon sa pinagmumulan, no, ang kailangan pagtuunan din ng pansin ng ating kagawaran. Oo, tama ka dyan, Ali. Kaya sabi nila, sana raw, wag lang sa kanila nakatutok yung Department of Agriculture. Okay, maraming salamat. Madeline Villar Moratillo, nag-uulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.